Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Pinakikilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Aimee Marcos. Nagulat din ako sa Sara Aimee ni Senator Robin. Okay, ayan na nga yung ating mga maiinit na balita ngayon. No? Nakakashock po talaga itong mga balita na nakalap natin ngayon. No? Alam nyo, sa totoo lang, kalat na kalat ngayon sa social media itong interim release. I hope I pronounce it well, ha? Interim release ni former President Duterte. Palag na palag itong mga dilawan, pinklawan, no, sa magiging interim release ni former President Duterte. Mamaya ipapaliwanag ko 'yan, no? Kung sa huli na video, sa huli sa mga ipapakita kong video sa inyo, yun po, i-explain natin 'yan. Kaya abangan nyo sa last part ng video ito dahil ipapakita ko sa inyo kung paano makalabas si former President Duterte sa ICC. Okay? Kalat na kalat. At mga DDS supporters, tuwang-tuwa. This is a good news kasi finally makalabas na si former President Duterte. Ito yung hinihintay natin na makalabas siya, di ba? So mamaya i-explain ko yan mamaya, pero unahin muna natin itong nakakashock rin na revelasyon, no, sa announcement ni Senator Robin Padilla. Marami po, hati ha, meron pong okay, nasayahan, pero halos lahat ay nagalit. Okay, nagalit sila dito sa announcement ni Robin Padilla. Nakakashock po ang kanyang announcement patungkol dito kay Senator Aimee Marcos, na Senator Aimee Marcos, our next Vice President. Sabi ko, wala na. Mamaya i-analyze natin bakit nasabi ni Robin Padilla yun, na ang susunod na Vice President, Senator Aimee Marcos. Okay? Pero itong pangalawa na ating pag-usapan rin, no, ay si Vice President Sara Duterte ay na-shock sa announcement ni Robin Padilla. So bakit na-shock itong bakit nagulat si VP Sara? Ipapaliwanag natin 'yan mamaya. Okay? At ang huli nating pag-usapan ay itong sa mga ICC documents. Ito yung pinagkakaguluhan ngayon sa social media, na nakita yung mga ICC documents about the interim release ni former President Rodrigo Roa Duterte. At pati itong mga taga Davao, no, ay gusto na nilang mag-celebrate, no, kalayaan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan ang pananawagan nila sa ika-27 ng Independence Day. Ayan, ipapakita ko rin video na yan, ha, na yung mga taga Davao ay gusto nilang mag-celebrate ng Independence Day kasabay ng release Duterte. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin, ha. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa Donmar TV at dito sa video na ito. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphones po ninyo ay ma-notify kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live ang ating channel, malalaman kaagad ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat?
Okay, unahin muna natin itong video ni Robin Padilla na nakakagulat po sa ating lahat announcing Senator Amy Marcos. Okay, ito, panoorin natin. Ngayon po, gusto ko lamang pong ipakilala sa inyo. Kung namimiss niyo po ako, siyempre uuwi na rin po kami bukas. Kung mamimiss niyo ako, papakilala ko po sa inyo si Benji. Benji! Pare, ito po si Robin Padilla ng Malaysia. Pare, kumaway ka, pare. Kumaway ka. Alright, kita nyo naman, ha? Sa bigote pa lang. Oh, bumati ka, pare. Isang magandang hapon para sa ating lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Alright. Salamat po. Ngayon po, mga mahal kong kababayan, ipakikilala ko po sa inyo. Kung mamarapatin po ninyo, pwede ko po bang ipakilala? Opo. Alam niyo po, ako po ay apo ni Gabriela Silang. Ako po'y Carino. Ang nanay ko po ay apo ni Gabriela Silang. Kaya po ako tagahanga ni Inday Sara Duterte dahil nakikita ko po sa kanya. Hindi naman po ibig sabihin lola ko siya. Pero nakikita ko po sa kanya yung tapang ng lola ko. Pinakikilala ko po sa inyo ang magsasagip sa ating bansa, Inday Sara Duterte. Teka muna pala. Nung una pa yan si Robin Padilla talaga ay tagahanga ng mga Duterte dahil sa katapangan. Okay? At pareha, I think si Duterte at si Robin Padilla po, pareha silang they fight for federalism. Okay? Correct me if I'm wrong, pero puro sila gusto sana yung type of government natin, federalismo. Umaangal yung pangalawang pangulo. Ito po, hindi ko pwedeng sabihin lola ko rin to. Baka sampalin ako nito, mag-asawang sampal. Hindi naman kami. I think ang ibig niyang sabihin dito si Senator Amy na ito Kasi siya yung mag-a-announce kay Senator Amy para umakyat sa entablado. Okay? Pero may binanggit kasi siyang parang hindi nagugustuhan ng tao Mag-girlfriend. Gusto ko pong ipakilala din sa inyo. Eto, kung merong Bisayang Gabriela Silang, may Ilocanong Gabriela Silang. Dahil alam naman po, si Gabriela Silang ay taga-Abra. Ito po, ang daming nagtatanong. Napakadaming tanong. Totoo ba siya? Ganito ba siya? Ako po magsasabi sa inyo. Kasi sa mga DDS supporters, marami kasi ang walang tiwala kay Senator Amy Marcos. Pati nga ako aaminin ko wala akong tiwala kay Senator Amy Marcos. Pero si Robin Padilla po, meron po siyang karapatan na magsabi nito kasi po seatmate sila sa Senado. Okay? Meaning to say, I'm not against kung ano mang sinasabi ni Robin Padilla ako po, nirerespeto ko lang kung ano yung pananaw ni Robin Padilla dito patungkol kay Senator Amy. Kasi siya yung mas nakakikilala kay Senator Amy. Sila yung seatmate. Sila yung nagkikita araw-araw sa Senado. Kaya siguro niya nasabi. Kaya siguro nasabi niya, totoong tao itong si Senator Amy. Para sa atin, na hindi masyadong kilala si Senator Amy, sasabihin talaga natin, manggagamit yan. Plastic yan. Yan ang sasabihin natin. Pero kay Robin, iba. Kasi sila yung nag-uusap araw-araw. I don't know with Senator Bato de la Rosa kung ano ang masasabi niya. I don't know with Senator Bongo kung anong masasabi niya. And I also do not know kay Vice President Inday Sara Duterte na sila yung laging
sasama ni Senator Amy. Sila yung mas nakaalam, di ba? Pero tayo, yung mga nagdadalawang isip, sasabihin talaga natin, ay wag na yan, Marcos yan eh. Blood is thicker than water. Gagamitin na naman tayo. Which is ako rin, may point yan. Merong mga vloggers nagsasabi na ayaw kay Senator Amy Marcos. Okay? Ayaw. Kasi, sabi pa nga, may naririnig ako isang vlogger, sinabi niya, okay lang yan, mabait pa yan si Senator Amy Marcos kasi hindi pa yan presidente o vice president. Senator, okay lang. Pero what if magaya ng kanyang brother na, di ba, nung 2022, nung nakisuyo pa sila kay VP Sara na makipag-tandem kay VP Sara. At that time, si Bongbong Marcos, wala siyang pinipili at that time. Whether tatakbo siyang vice president or president, okay lang sa kanya. Basta matandem niya ang Duterte. Kasi alam niya ang Duterte, yon ang magpapanalo sa kanya. Ngayon, Vice President Sara Duterte decided na mag-vice president lang siya. Given na meron silang kasunduan ni BBM na mag-vice president ako sa'yo basta ipagpatuloy mo ang mga magagandang programa ng tatay ko. At yung mga big ticket projects, ipagpatuloy mo. Yun ang kasunduan nila. So, umuo itong si Vice President Sara Duterte. Okay? So, yun po ang nangyari. Given also na kaibigan naman sila ni VP Sara at si Senator Amy. Pero nung na-presidente na si Bongbong Marcos, doon na natin napag-alaman na lumalaki na yung ulo ni BBM. Mas kinakampihan pa niya si Tambaluslos nung nag-away na sila. Yun ang pinakaunang mali ni Bongbong Marcos. At tama lang, no? Kasi kung hanggang ngayon hindi sila nag-away-away at si VP Sara pa rin ay gabinete ni Bongbong Marcos, kawawa, masisira lang si VP Sara. Why? Because really, whether hindi pa nagiba ang unit team o nagiba ang unit team, makikita mo talaga, no, na ano na talaga, nakaprogram na sa personality ni Bongbong Marcos na weak leader talaga siya. And that's the opposite character of Vice President Inday Sara Duterte and former President Duterte. Diba? Opposite na opposite ni Inday at ni Tatay Digong, si Bongbong. So okay lang para sa atin na nagkahiwalay sila ng unit team. So, ngayon, ewan ko lang kung ating pananaw ni Amy at kung pananaw ni Robin at ni Inday kay Amy magkaiba. Yan ang hindi natin dapat husgahan muna. Pero ako, sa totoo lang, dahil si Robin Padilla at si VP Sara, hindi man nila binanggit bakit hanggang ngayon sinama-sama pa nila si Amy Marcos. Sa ngayon, hanggang dyan lang, nirerespeto ko si Amy. Pero sa totoo lang, I'm sorry, I think meron mga Amy Natics dito, no, na nanonood. Pero ako, wala talaga ako. Ayoko kay Amy. Pero nirerespeto ko siya. Why? Because nirerespeto siya ni VP Sara at ni Robin at sa mga PDP laban. So, respetuhin natin. Pero yung pag-announce ni Robin Padilla na the next Vice President of the Philippines, tutol na tutol ako doon. Pero nirerespeto ko yung sinabi ni Robin. Ang hindi ko lang maiintindihan dito, ano ba ito, Robin Padilla? Ito ba ay pambobola lang? Kasi alam mo naman, artista, di ba? Magaling yung artista mambola mag-jokes sa mga in front of the program. Kung merong mga gathering, magaling ang mga artista. Kaya ano ba ito? Inartista ba ito? O totoo ba ito? Kasi pati si VP Sara, mamaya ipapakita ko sa inyo, nagulat rin dito sa announcement ni Robin. Ito yung announcement niya. Totoo siya.
Yan, ang ibig niya sabihin ha, totoong taong hindi raw plastic si Aimee. Parang ganun yung ibig sabihin. Hindi po ako nagsinungaling kailanman. Ako po, napapanood naman nyo siguro noon pa kung paano ko pinagtanggol si Apo Lakay, yung senior. Nung nagagalit ang maraming tao noon at ayaw siyang ilibing, dadalawa lang ang taong nagtatanggol na siya'y mailibing. Una, si Rodrigo Roa Duterte. Pangalawa, ako, na kailangan siyang mailibing sa libingan ng mga bayani. Pinakikilala ko po sa inyo ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Aimee Marcos. So, binanggit talaga niya ha. Klarong-klaro yun. Lumabas sa bibig ni Robin Padilla ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Aimee Marcos. Baka sabihin nyo yung fake news ha. Ito, ulitin natin. Ang susunod na pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Imelda Aimee Marcos. Oo na, ito naman. Kulang sa palakpak! Allahu Akbar! Ang gulo-gulo. Ito ha, sa totoo lang. Pinakita ko na ito ha, itong speech ni Aimee sa aking previous vlog. Pinakita ko na yan. Pero ito, i-react ko. Ang pagtanggap ni Senator Aimee, ito yung basa ko dyan. Ang pagtanggap ni Senator Aimee is parang biro lang yung ginawa ni Robin Padilla. Okay? Let me be clear. Kaming mga vloggers, iba-iba ang aming analysis. Kung makikinig kayo sa akin o hindi kayo makikinig sa akin, okay lang. But I have my own opinion about this. Ang pagtanggap ni Aimee sa microphone at ang gulo-gulo, di ba? Sabi niya, nabanggit. The way I look at it sa situation, parang biniro lang ni Robin Padilla. Biniro lang ni Robin Padilla yung the next Vice President, blah blah blah. Tapos si Aimee rin, nagulat rin siya. Bakit ganun ang in-announce ni Robin Padilla? Yun ang aking interpretation ha, sa aking nakikita sa kanilang gesture, sa kanilang galawan. Okay? So, I hope tama tayo na biro lang yung sinabi ni Robin na ang susunod na pangalawang Pangulo, Senator Aimee, I hope biro lang yun. Pero I believe Robin Padilla, hindi biro yung sinabi niya na totoo. Kasi siya lang ang nakaalam niyan. Seatmate sila araw-araw sa Senado. Hindi rin natin husgahan ang kanilang relasyon bilang kaibigan doon o seatmate doon, di ba? Baka meron siyang nakikita ni Senator Aimee na tunay, hindi plastic na pagkatao. Baka meron siyang nakita na hindi natin nakikita kasi wala naman tayo doon. Kasi na-remember ko ang sinabi ni Mayor Baste Duterte na sinabi niya, okay lang si Aimee, kaibigan, outside politics. Pero kung sa politika, parang ayaw na niya makipagkakampi. Okay? Yon ang kay Baste, kung maalala ninyo, di ba? Ngayon, depende na yan. Kung makikinig kayo sa ibang vlogger at sasabihin niyo na hindi biro yung ginawa ni Robin Padilla. Sa akin, sa tingin ko, biro lang yun ni Robin Padilla. Okay? Pero, heto, bakit pati itong si Vice President Inday Sara Duterte ay nagulat rin sa announcement o sa sinabi ni Robin Padilla? And I think, sa tingin ko,
hindi naman siguro bobo si VP Sara na hindi niya mag-gets yun, na biro yun. Sa tingin ko, na-gets ni VP Sara, na iintindihan ni VP Sara na biro yung announcement, para bang tinitis niya ba si Aimee ba? Pero ang layo kasi, hindi po pwedeng maging Vice President si Senator Aimee. Sa mga mata ng DDS, hindi kaya. It's better kung si ano pa, 'di ba? Bongo, kasi number 1 siya sa senatorial race, 'di ba? Nag-number 1 si Bongo. Pero kung si Aimee, wala. Halos nga ika-number 12 si Senator Aimee. So, malayo 'yan. At iisipin yan ni VP Sara na kapag si Senator Aimee ang kanyang itandem sa 2028 election, malaki ang possibility na mababawasan rin ang boto niya. Kaya merong magtatampo niyan kay VP Sara. Bakit si Senator Aimee ang kanyang kukunin? At higit sa lahat, magtataka yung iba. Sasabihin na, binudol na nga tayo, magpapabudol pa tayo ulit. Yan talagang sasabihin. Yan ang sasabihin nila. Kasi, wala na silang tiwala sa mga Marcos. Okay? In-explain ko na yan. Bakit? Kasi si Senator Aimee, okay pa. Magaling pa siya dyan. Mabait pa siya dyan. Pero what if maging Vice President na? Baka tatradurin si VP Sara. Diba? Meron tayong, hindi natin pwedeng maiiwasan. Meron ang marami nating mga TDS supporters na yun ang iisipin. Pasensya na po. Okay? Ito yung reaksyon ni VP Sara sa ginawa ni Robin Padilla. Play. Nagulat din ako sa Sara Aimee ni Senator Robin. Nagulat rin ako sa Sara Aimee ni Robin. Meaning to say, itong si VP Sara at itong si Senator Aimee Marcos, walang pinag-usapan na ganun. Never nila niyang diniscuss na tatakbo tayo sa 2028. May chemistry ba tayong dalawa? Sara Aimee. Walang nabanggit na ganon. I think sa analysis. Kasi mismo si VP Sara nagulat. Nagulat siya sa sinabi ni Robin. Ito pa. Nung umakyat sa stage si Senator Aimee at tinanong siya ni Robin, uy, ano ba yan? Tapos sabi ni Senator Robin, basta umuo ka na lang. So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Senator Robin. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ni Robin Padilla. Okay? So, I think yung ginawa ni Robin Padilla, gino-good time lang niya ang tao sa loob ng kanilang programa. Para bang Robin Padilla wants to be playful at that time. Pero lang yun. Sa tingin ko walang laman. Para sa akin walang laman. Pero marami ang nagre-react. Siyempre kasi bakit yun nabanggit ni Robin? Parang ganun ba? Okay? Pero kung i-analyze mo word by word yung sinabi ni VP Sara, talagang nagulat siya. Okay? And I think naman, matalino naman siguro si VP Sara na ngayong this coming 2028, kung si Senator Aimee ang gagawin niyang Vice President, alam mo VP Sara na maraming hindi gusto ni Senator Aimee sa mga DDS supporters. Alam mo yan. Alam mo yan. Kahit nga yung pag-endorso mo sa 2025 campaign ni Senator Aimee, maraming pumapalag doon. Marami ding nag-okay doon. No, hati nga hati. Okay? At nirerespeto natin lahat ng anggulo. Okay? Nirerespeto natin yan. So, kayong mga audience na nanonood ngayon, respetuhin natin ang bawat pananaw ng ating mga kapwa DDS patungkol kay Senator Aimee. Respetuhin natin. Yun lang. Okay? Ako, ayoko kay Aimee. Pero nirerespeto ko yung mga kilala natin na
okay si Aimee. Tumutulong si Aimee. Hindi plastic si Aimee. Okay? Nirerespeto natin yun. Sa ngayon, nirerespeto ko rin si Senator Aimee kasi wala naman siyang ipinakita na masama. Wala naman siyang sinabing masama sa mga Duterte. Okay? Nagdududa lang tayo na yun ay plastic or ano. Diba? Sa ngayon, okay. Sana magtuloy-tuloy. Yun lang ang sa akin. Okay? Ngayon, kumakalat ngayon itong ICC documents. Okay? Na pansamantalang ma-release itong si Tatay Digong. Okay? Ito yung kumakalat to, ipapakita ko sa inyo. Ayan. I-slideshow ko yan ha. Mag-play yan. Yan. Kung babasahin natin yan, binasa ko ito pero hindi ko na tinapos. Okay? Kasi meron tayong ano dito, copy na parang ano kasi ito yung mga words na ginamit dito pangkorte. Hindi naman tayo maka-interpret masyado ng sa korte na mga words, no? So kaya ni-research natin, ginugol natin at gumawa tayo ng summary, okay, kung ano ang nangyayari. Pero ito yung tunay na dokumento about the interim release of former President Duterte. Ano ba talaga ang nangyari? Okay, i-explain natin. Ano ang nangyari? I-play natin ha. I-play muna natin itong balita. Okay? I-play muna natin itong balita para alam po ninyo kung may idea na kayo anong nangyari. Ito, play. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang interim release o pansamantalang paglaya at paglipat ng dating Pangulo sa isang hindi pinangalanang bansa. Sa isang dokumento na makikita sa ICC website, nakasaad doon na may isang bansa na nagpahayag ng kahandaang tumanggap kay dating Pangulong Duterte habang siya ay pansamantalang nakalaya. Nakasaad pa sa petisyon na nakahanda ang naturang bansa na ipatupad ang mga kondisyon na maaaring itakda ng ICC. Iginiit din ng kampo ni Duterte na hindi siya kwalipikado para sa karagdagang pre-trial detention dahil wala siyang kakayahan na tumakas o makasagabal sa investigasyon. Dahil dito, hiniling ng kanyang legal team na agad siyang palayain sa ilalim ng mga kondisyong itatakda ng pre-trial chamber. Okay, so yun ang balita. At nagulat silang lahat. Nagre-react na rin ang mga dilawan at galit na galit sa balitang ito. Ano ba ang nangyari? Ano ba talaga ang interim release? Interim release. Ano ba yan? Anong ibig sabihin yan? Bakit marirelease si Tatay Digong? What's the requirements? Pasok ba siya sa requirements? Okay? Yan ang ating alamin. Ito. Sinamarize natin ito. On June 12, 2025, ang legal team ni Duterte ay formal nang nag-file ng urgent request. Okay? Madali ang request for provisional, tandaan nyo ha, provisional interim release. Ito po ay nakasaad sa Article 60, page 2 of the Rome Statute. They emphasize the three key arguments. Bakit pasok si Tatay Digong? Ayon ito sa legal team ni Tatay Digong ha. Bakit pasok itong si Tatay Digong sa interim release? Bakit pwede siyang ma-release? Okay? I-explain ko ito sa abot ng aking makakaya sa level ng ordinaryong Pilipino. Okay? Unang-una, bakit pwedeng ma-release itong si Tatay Digong? Ang una ditong ine-emphasize pasok si Tatay Digong ay humanitarian grounds.
Ano yung humanitarian grounds? Meaning to say, ang mga taga-ICC po, importante sa kanila ang humanity. Okay? Nirerespeto po at ginagalang po ang humanity. Yung race as a human. Si former President Duterte is already 80 years old. Matanda na. Okay? Kung matanda na si former President Duterte, he is not fit para i-detain sa ICC kasi matanda na nga eh. Okay? This is under humanitarian grounds. So yun ang unang qualification sa interim release niya. Ito yung mga rason ng legal team niya. Patanda na siya. Syempre, matanda na yan. Bakit kinulong nyo pa? Na yung matanda na yan, hindi naman yan, di ba? Wala nang kakayahan para manlaban. Wala, matanda na. Halos hindi na nga makalakad si Tatay Digong. Di ba? Pangalawa, no flight risk. Bakit nasabing no flight risk? Kasi he has vowed not to flee o re-offend. Unang-una, nanalo siya na mayor ng Davao. Hindi naman siguro siya mag-i-escape sa kasong ito. 'Di ba? Unang-una, matanda na. Tapos, wala naman sigurong kakayahan siyang, wala naman siyang, saan man siya magtago, di ba? So, wala siyang no flight risk. So, pasok siya doon. Pangatlo, a willing host country. And kasi ito yung isa sa mga requirements na bago ma-release si Tatay Digong, dapat may isang country na tatanggap sa kanya. Okay? A willing host country. An undisclosed state has provisionally agreed to host him. Okay? Pero hindi pa ito in-announce. Meron mga haka-haka, baka siguro Malaysia, baka siguro China, meron pa mga haka-haka na hindi natin alam. Okay, kung meron ng host na tatanggap kay Tatay Digong, ma-release siya. Kasi ito yung mga ine-emphasize nila sa kanilang argumento dito eh. Okay? So itong tatlo, no flight risk, humanitarian grounds, a willing host country. Sabi nito, the ICC Prosecutor's Office reportedly does not oppose the request contingent on the acceptance of the certain redacted conditions. Meaning to say, yung Prosecutor's Office, hindi naman sila pumapalag dito sa request ng legal team patungkol sa interim release. Okay? So that's a good thing. Good news yan. However, lawyers representing drug war victims, sila Conte na ito ha, sila Attorney Conte, yung mga kalaban ni Tatay Digong, remain strongly opposed with statements such as those from ICC Assistant Cristina Conte. Di syempre pumalag sila eh. Pumalag sila. Inquiry reports that Counsel Nery Colmenares, ito yung mga alam nyo na, mga kaibigan ng mga taga-bundok, claimed victims have legal avenues to file oppositions. Siyempre, ayaw nila yan. Kayo ba naman, 80 years old, ayaw nyong i-release yung tao? Ganyan sila. Ganyan sila kabasura ng utak. Okay? Itong mga kalaban. Now, ano ang reaction ng
Administrasyong Marcos o the Philippine government's reaction. Ito raw ang reaksyon ng gobyerno. Sa Malacanang Presidential Communication Office, itong anong tawag dyan? Attorney Claire Castro stated they will respect whatever decision the ICC makes. Okay, so it's a good thing, Attorney Claire Castro, na nire-respeto mo. Totoo lang. Di ba? Okay, that's good. Underscoring that the matter now lies fully within the court's jurisdiction. And I hope Bongbong Marcos will respect the decision of the ICC. At pati kayo, at Attorney Conte, De Lima, Trillanes, and the rest ng mga kalaban ng mga Duterte, kayo mga Pinklawan-Dilawan, maging handa rin kayong mag-accept kung ano ang desisyon ng ICC. Kasi po, inaccept ni Tatay Digong na makulong siya. 100 days na nga siyang nakulong. Inaccept niya, nirespeto niya ang ICC. 'Di ba? Si Tatay Digong kahit mali-mali yung ginawang procedure ni Torre sa paghuli niya, nirespeto pa rin niya ang ICC kahit alam niyang mali. So dapat kayo mga kalaban ni Duterte, irespeto niyo rin siya. 'Di ba? Now, ano ang kasunod nito? Ito. The motion is now pending. Yung ginawa ng ng legal team ni Duterte ay naghihintay pa before ICC Pretrial Chamber. Kasi po, sa September pa natin malalaman kung itong kasong ito itutuloy o hindi. Okay? The travel and the residence condition in the host country. So, kung meron ng country na mag-host, pero sabi nila meron na daw, no? Whether Duterte still opposed any flight, reoffending, or threat to process risk, which is ang layo, no? Wala namang kakayahan siguro si Duterte na magtago o any threat sa mga magti-threat siya sa mga victims, ganyan. Wala naman siguro. Kasi ito yung mga condition sa interim release. No timeline has been publicly given for a decision. In the meantime, Duterte's confirmation of charges hearing remains set for September 23, 2025. So, ibig sabihin, kapag ma-okay na itong interim release, pansamantalang magstay siya ng host. Hindi Pilipinas. Okay na yun. At least makalakad-lakad na si Tatay Digong together with his friends and families. Which is okay yun. So, gawin niya yun hanggang the final judgment on September 23. Diyan malalaman niya kung itong kasong ito ay i-dismiss, acquittal, or itutuloy ang kaso. Okay? Yun po ang interim release. So, tayo dito sa Donmar TV, no? Ipag-pray lang natin. Ipag-pray lang talaga natin na papabor yung ICC sa request ng legal team. Syempre papabor na May requirements na nga Yun ang pagkakaintindi ko meron ng requirements na susundin ng legal team para ma-release si Tatay Digong. Okay? Actually, okay na. Pero bago siya ma-release, immediately, gawin nila yung requirements na yon. So, pati itong mga Dilawan, Pinklawan, nakialam, nakisawsaw dito sa issue na ito.
Pero alam nyo naman sa Davao, syempre tuwang-tuwa ang mga taga Davao. Okay? Tuwang-tuwa sila. Kasi po, yun ang mayor nila. Yun ang nakapagbago sa Davao. Okay? Malaki ang ginawa ni Tatay Digong sa Davao. Not only Davao, the entire Philippines. Yung birthday nga niya, buong mundo ang nag-celebrate. Di ba? Doon pa lamang, there is something ni Duterte. Bakit mahal siya ng taong bayan? O heto, kaugnay dyan, kalayaan ni former President Rodrigo Roa Duterte, ipinananawagan sa ika-27th Independence Day ng Davao. O heto yung balita na yan. Sa paggunita ng ika-127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, hindi lang kasaysayan ang inalala ng mga Davaoenyo, kundi pati ang panawagan para sa tunay na kalayaan. Lalo na para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nasa ICC Detention Facility sa Netherlands. Alamin natin kung paano ginugunita ng mga Davaoenyo ito sa Davao City. Si Vic Tahod sa report. Umaasa ang lahat ng mga Davaoenyo na ang kahalagahan ng Araw ng Kalayaan ay maging patuloy na paalala sa ating mga Pilipino na ipaglaban ang tunay na kalayaan na nakamtan ng ating bansa. Ang selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ay isinagawa ngayong araw sa pambansang bantayog ni Jose Rizal sa Davao City. Dumalo rito ang mga opisyal ng pamahalaan, mga veterano, mga kawani at karaniwang Davaoenyo upang magbigay pugay sa mga bayaning lumaban para sa kalayaan ng bansa. Ngunit sa likod ng makasaysayang pagdiriwang, bitbit din ng mga Davaoenyo ang panawagan para sa kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa International Criminal Court o ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Dumalo rito si Senator Ronald Bato de la Rosa sa nasabing pagtitipon at nagbigay ng kanyang mensahe. Well, andun na yung kaso niya, no? Sa atin lang is sana mabilis yung disposition ng kanyang kaso. And we are optimistic na makauwi rin si Tatay Digong. Ang dasal natin ngayon is that bigyan siya ng Panginoon ng magandang kalusugan para kakayanin niya yung mga pinakaharap niya ngayon na problema. Nagpaabot din ng pahayag ng suporta ang mga nanalong Duterte sa 2025 midterm elections na sina Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte, 1st District Representative Paulo Duterte, 2nd District Representative Omar Duterte at Councilor Rodrigo Rigo Duterte II. Sa iisang panawagan, ipinahayag nilang patuloy nilang ipaglalaban ang kalayaan at hustisya para kay dating Pangulong Duterte na kanilang kinikilalang tapat na naglingkod sa bayan. Ang panawagang ito ay hindi lamang ng mga Davaoenyo, kundi ng bawat isang Pilipino na nakaranas ng inhustisya at naghahangad ng tunay na kalayaan. Mula rito sa pambansang bantayog ni Rizal, Davao City. I think hindi lang sa Davao I think buong Pilipinas ang nagse-celebrate ng Independence Day at nangangarap rin na ma-release o makalabas na sa kanyang detention si Tatay Digong. Ako ay magse-celebrate dyan bilang isang vlogger ng mga DDS, di ba? So, ayun na po, yun po ang ating i-pray ngayon, no? Na lahat ng ito, ika nga, sabi ni Tatay Digong, a day of reckoning, di ba? Hindi pa naman ito akwital pero at least guminhawa rin kaunti si Tatay Digong sa interim release. Okay? So, yun po ang ating talakayan ngayon. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga topics natin ngayon at usap-usap tayo sa comment section. Don't forget, i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe sa Don Mar TV para updated kayo lagi. Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon para makapanood kayo ng videos na update doon na hindi nyo makikita dito sa main channel. Okay? So thank you very much sa mga audience ko sa Don Mar TV,
See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.